Matapos magdeklara ng State of National Emergency, pinirmahan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa Pangulo ng emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Balita natin ni Ivan Mayrina. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan para suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Inaasahan makatutulong ito lalo't 3 linggo nang nakalulula ang taas presyo sa mga produktong petrolyo dahil sa mag-iisang buwan ng sigalo sa Middle East. Tinatayang nasa 5 hanggang 10 piso kada litro ang posibleng mabawas sakaling tanggalin ng excise tax. Nauna na rin nagdeklara ang Pangulo ng State of National Energy Emergency na epektibo ng 1 taon. Sa presidential address, idiniin ng Pangulo na ang problema ay partikular lamang sa presyo at supply sa sektor ng enerhiya at hindi pangkalahatang problema sa bansa. Binibigyan nito ang ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Those are the authorities and the powers that we might need in the future and we would like to have available to us. Maaari nang makialam ang pamahalaan sa supply at presyo ng kuryente para hindi ito masyadong magmahal. Dahil that's the authority that the EO in its declaration of a energy emergency provides the executive. Ang nagbabadya raw na malaking problema ay kapag umabot sa kritikal ang supply ng langis. Sa Executive Order 110, tinukoy ang Department of Energy Act of 1992 kung saan maaaring ideklara ng Pangulo na kritikal na o nanganganib ng supply ng enerhiya at maaari ito magpatupad ng Fuel at Energy Allocation Plan. Sa nasabing batas, nakasaad sa ganitong panahon, maaaring magpatupad ng Fuel and Energy Allocation Plan at iba pang hakbang gaya ng pagrarasyon ng fuel at iba pa. Inilatag sa EO ang tinawag na Uplift o ang Unified Package para sa kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon. Binuo rin ang Uplift Committee na pangungunahan ng Pangulo. Imomonitor nito ang galaw at pamamahagi ng supply ng petrolyo, pagkain, agri-products at iba pang pangunahing pangailangan. Pati mga serbisyo tulad ng transportasyon, utilities tulad ng kuryente at tubig gripo at serbisyong pangkalusugan. Bubuo rin ang komite ng mga pamatagalang solusyon para bawasan ang konsumo ng petrolyo. Pinapayagan din ng EO na bumili ng langis ang DOE at Philippine National Oil Company. Ang Budget Department ang maghahanap ng mapagkukunan ng pondo kung kailangan at ang pagtitiyak na tama ang paggamit nito. Ayon sa Department of Energy, nasa 45 days na lang ang supply sa diesel at hanggang 60 days sa gasolina. We can be confident that after the 45 days, we will still have already arrived here in the Philippines, we will have already a flow of oil. Right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Oo nga't may supply pero kakayanin ba ang presyo? Lalo't ngayon pa lang, hirap na ang maraming Pilipino. Pagtitiyak ng Pangulo, lahat ng mga mungkahi para tugunan ng problema ay maingat at pinag-aaralan. Dahil sa Oil Deregulation Law, hindi kontrolado ng pamahalaan ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pwede i-take over ng gobyernong oil companies kapag ideklara ang isang national emergency. Pero nang tanongin ng Pangulo kung isa ito sa mga pinag-aaralan, ang sagot niya, I don't want to get into that discussion. tingin naman ng ilang senador tila nahuli ang pagbuo ng Crisis Committee para sa State of National Energy Emergency. It's a little bit too late kasi isang buwan na. Dapat ito, at nung umpisa pa lang, nagkaroon tayong Crisis Committee. Nung nagkakaproblema na sa supply ng fuel, dapat may mga concrete plans and concrete actions. Walang national contingency plan after 25 days. Baka nga raw dapat national emergency ay dineklara ayon kay Senador Bam Aquino. Kung energy lang daw kasi, baka anya hindi kasama ang price control sa mga pangunahing pangailangan. Naniniwala rin ang ilang senador na dapat idamay sa mabibigyan ng ayuda ang middle class. Sila talaga yung madalas tinatamaan. Kung ano yung pwede nating maibigay na mga extended assistance. Tanong ni Senador Amy Marcos, hanggang ayuda na lang ba ang kayang gawin
na hindi naman anya pang matagalang solusyon at pinagkakakitaan pa. Ilang senador na nagsulong ng supplemental budget na magagamit sa ayuda. 52 billion pesos ay tinutulak ni Senadora Risa Ontiveros sa kanyang panukala. Pinag-iisipan naman ni Senador Loren Legarda na maghain ng bagong bayanihan law para raw magamit ng gobyerno sa pagtugon sa krisis. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, tutugon ang mga mababatas sakali magpatawag ng special session ng Pangulo para magpasa ng batas kaugnay sa krisis sa langis. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.